Matagal nang napapansin ng ilang taga-subaybay ng Eat Bulaga ang hindi pagpapakita ni na singing queen Anne Ferrer at Eunice Janin sa programa. Sa una, maaaring isipin ng isang ordinaryong manonood na simpleng pagbabago lamang ito sa segment, schedule, o production number. Pero habang tumatagal ang kanilang pagkawala, mas maraming tanong ang nagsimulang lumitaw. Nasaan na sina Anne Ferrer at Eunice Janin? Bakit hindi na sila regular na nakikita? Tinanggal ba sila? Nagdesisyon ba silang umalis? May problema ba sa pagitan nila at ng programa? O may ibang dahilan na hindi lamang ipinapaliwanag sa publiko? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na lumalabas sa social media at sa mga video ng mga taong sumusubaybay sa Singing Queens. Pero bago maniwala sa anumang kumakalat na impormasyon, kailangang paghiwalayin ang tatlong bagay: ang malinaw na dokumentadong impormasyon, ang nakikitang pagbabago sa programa, at ang mga haka-haka ng mga netizen. Dahil hanggang sa mga pampublikong ulat na maaaring mahanap ngayon, walang malinaw at opisyal na pahayag mula sa Eat Bulaga na nagsasabing tinanggal sina Anne Ferrer at Eunice Janin dahil sa isang partikular na insidente. At wala ring sapat na mapagkakatiwala ang ebidensya para sabihing may malaking away, paglabag, o isyu na naging dahilan ng kanilang pagkawala. Ang pinakamahalagang punto ay ito: ang kanilang hindi pagpapakita sa programa ay kapansin-pansin, ngunit ang eksaktong dahilan nito ay hindi pa malinaw na kinukumpirma ng mga opisyal. Nagsimula ang Singing Queens bilang bahagi ng bagong yugto ng Eat Bulaga sa ilalim ng TVJ Productions. Noong October 2023, ipinakilala ang grupo na binubuo nina Anne Ferrer, Eunice Janin, Samantha Rascal, Casey Bueno, at Jean Drilon. Ang grupo ay naging bahagi ng pera fee at iba pang production numbers ng programa. Hindi lamang sila simpleng background performers. May kani-kanya silang personalidad, vocal ability, at fanbase. Dahil dito, naging pamilyar ang kanilang mga mukha sa mga regular na nanonood. Si Eunice Janin ay partikular na nakilala dahil sa kanyang singing background. Maging ang Eat Bulaga mismo ay nagpakilala sa kanya bilang isang singing queen at bilang grand winner ng Sing It. Si Anne Ferrer naman ay nakilala rin bilang isa sa mga miyembro ng grupo at naging bahagi ng iba't ibang segment at production ng programa. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi sila ng identity ng Singing Queens. Kapag lumalabas ang grupo, hindi lamang tatlong pangalan ang hinahanap ng mga manonood. Madalas, hinahanap nila ang buong original lineup. Kaya nang mapansin na hindi na palaging nakikita sina Anne at Eunice, natural lamang na magkaroon ng tanong. Ngunit dito nagsimula ang problema. Sa social media, mabilis kumalat ang isang simpleng observation. May ilang video at post na nagtatanong kung bakit hindi na nakikita sina Anne Ferrer at Eunice Janin sa Eat Bulaga. May ilan pang gumagamit ng mas mabibigat na salita at direktang nagtatanong kung tinanggal na raw ang dalawa. May mga netizen pa na nagtatanong kung tuluyan na ba silang tinanggal sa programa. Pero ang isang headline ay hindi otomatikong katumbas ng isang opisyal na kumpirmasyon. Kapag may isang balita na hindi nababalik, hindi ibig sabihin na opisyal ang sinabi ng Eat Bulaga o ng mismong mga singer na hindi na sila babalik. At kapag maraming tao ang paulit-ulit na nagtatanong ng parehong bagay, hindi pa rin iyon sapat na ebidensya upang sabihin na may tiyak nang nangyari. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas tama na sabihin na may kapansin-pansing pagkawala o pagbabago sa kanilang appearances kaysa gumawa ng tiyak na kwento tungkol sa dahilan. Mas lalo itong mahalaga dahil sina Anne at Eunice ay hindi lamang ordinaryong pangalan na minsang lumitaw sa programa. Hindi sapat na tingnan lamang ang ilang episodes para agad sabihing tapos na ang kanilang relasyon sa grupo o programa. Maaaring may pagbabago sa assignments, maaaring may scheduling issue, may personal commitments, may production decision, may temporary absence, at posibleng may ibang dahilan na hindi pa inilalabas sa publiko. Ang lahat ng ito ay possibilities lamang. Hindi natin dapat gawing katotohanan ang isang possibility. Dito nagiging mahalaga ang history ng Singing Queens. Nang magsimula ang grupo, 5 ang pangunahing miyembro. Anne Ferrer, Eunice Janin, Jean Drilon, Casey Bueno, at Samantha Rascal. Sila ang mga pangalang paulit-ulit na makikita sa mga dokumentadong reference tungkol sa grupo. Kasama sila sa pera fee, isang segment kung saan ginagamit ang malalaking playing cards, at may elementong higher or lower guessing game.
Ang Singing Queens ang naging bahagi ng segment at tumulong sa paghawak at pagpapakita ng cards. Bukod dito, nagkaroon din sila ng opening productions at performances. Hindi maliit na bagay ang naging exposure na ito. Para sa isang singer na gustong makilala sa industriya, ang regular na television exposure ay maaaring maging malaking oportunidad. Para sa mga fans, ang paulit-ulit na pagkakita sa kanilang paboritong performer ay nagiging bahagi ng kanilang routine. Kaya kapag biglang nabawasan o nawala ang appearances ng isang performer, mabilis itong mapapansin. At iyon ang nangyari sa panig ni Anne at Eunice. Hindi lamang dahil sikat sila, kundi dahil bahagi sila ng isang grupo na dati ay madaling makilala bilang isang 5-member lineup. Kapag may isang miyembro na hindi lumabas sa isang episode, maaaring walang problema. Kapag may dalawang miyembro na parehong hindi nakikita sa sunod-sunod na pagkakataon, natural na tataas ang curiosity. At kapag ang dalawang miyembrong iyon ay parehong pamilyar sa viewers, lalong lumalaki ang tanong. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagtalon mula sa hindi sila nakikita papunta sa tinanggal sila. Magkaiba ang dalawang statement na iyon. Ang una ay observation. Ang pangalawa ay claim. At ang pangalawa ay nangangailangan ng ebidensya. Sa isang banda, may mga video na nagtatanong kung tinanggal na raw sila. Sa kabilang banda, may mga material na patuloy na nagbabanggit sa kanila bilang bahagi ng Singing Queens. Kaya hindi pa maaaring sabihin ng may buong kumpiyansa na opisyal nang natapos ang kanilang pagiging bahagi ng grupo. At lalong hindi maaaring sabihin kung bakit, dahil walang malinaw na official explanation na makikita sa mga source na available. Ang entertainment industry ay hindi palaging may fixed lineup na pareho sa bawat episode. Ang isang performer ay maaaring regular na bahagi ng isang programa, ngunit hindi lumabas sa lahat ng araw. Maaaring may rehearsals, may ibang events, may guest appearances, may recordings, may personal commitments, may production changes, may segment rotation, at minsan, maaaring baguhin ng production ang format ng isang episode nang hindi nangangahulugang may permanenteng pagtanggal. Ang Singing Queens mismo ay hindi isang random group na nabuo lamang para punan ang isang segment. Ang kanilang formation ay konektado sa Sing It Talent Search at sa pagbuo ng mga performers na naging bahagi ng Eat Bulaga. May mga record na nagpapakita na nagkaroon sila ng performances, kasama ang mga kilalang singers at naging bahagi rin ng special productions. Ibig sabihin, may professional journey ang bawat miyembro. Hindi sila simpleng names na lumitaw at nawala. May career development na nangyari habang bahagi sila ng show. Para kay Eunice Janine, halimbawa, ang exposure sa Eat Bulaga ay mahalaga dahil nakatulong itong maipakita ang kanyang vocal talent sa mas malaking audience. May sariling musical identity rin siya. At may mga online materials na patuloy na nagpo-promote ng kanyang performances. Si Anne Ferrer naman ay naging recognizable figure din sa Singing Queens. Kaya kapag may pagbabago sa kanilang appearances, hindi nakapagtataka na mapansin ito ng fans. May emotional side din ang ganitong issue. Kapag nasanay ang audience na makita ang isang performer, parang nagiging bahagi na siya ng tahanan. Hindi man personal na kilala ng viewers ang Singing Queens, nagkakaroon sila ng connection dahil sa paulit-ulit na exposure. Kapag bigla siyang nawala, may feeling na may kulang. At doon nagsisimula ang mga tanong. Sa ngayon, ang pinakaimportanteng katotohanang maaaring sabihin ay ito, sina Anne Ferrer at Eunice Janine ay dokumentadong naging bahagi ng Singing Queens ng Eat Bulaga. At patuloy natin aalamin ang kanilang updates kung sila ba talaga ay tinggal na sa Eat Bulaga o hindi.